mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Kumusta mga katupa? Welcome back sa ating panibagong tutorial. So ngayon sa video na to ay gagawin ko na ng tutorial yung nababasa nyo sa title, yung Lilim by Victory Worship. So actually yung kantang ito ay nagawa ko na ng tutorial before pa. Nakadalawang tutorial na tayo nito. Pero ngayon dahil may mga nag-request sa inyo, siguro hindi ganoon kadali or naging malinaw yung video na yon yung dati pa. Kaya ngayon gagawa natin siya ng updated na tutorial. So ano pang hinihintay natin mga katupa? Tayo magsimula na. Alright, so yan mga katupa, yung key na gagamitin natin sa kantang ito ay key of D sharp, which is may kapo tayo na gagamitin sa first fret. At yung gagamitin natin na family chords ay key of D major. Okay? Yung original key nito, based dun sa live version, ay nasa key of E. Then kung gusto nyo gamitin yon yung ganong key, ibababa nyo lang yung kapo nyo sa second fret para maging key of E siya. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko lang, dahil mas abot naman to ng boses ko, ay sa D sharp lang tayo. And then, I repeat, kung kayo ay nabababaan or natataasan sa key na ginagamit natin ngayon, ay pwede kayong mag-transpose based sa kaya ng boses ninyo. Kung hindi nyo pa alam paano mag-transpose, panoorin nyo lang yung ginawa ko na video, ayan, kung paano mag-transpose. I hope na makatulong yan sa inyo mga katupa. Alright, so narito yung chords na gagamitin natin sa buong kanta. Unang-una, nandiyan na yung D, of course. Yung ginagamit ko dito or yung gagamitin ko dito ay most of the time open D or tinatawag din tong D sus2. I'm not sure kung yun ang ang eksaktong tawag doon. Okay? Tinanggal ko lang yung middle finger sa ating original na D. Okay? Then, meron din tayong B minor 7. Madali lang yung chords na gagamitin natin dito. At kung nahihirapan kayo sa bar chord na ganito, gagawin mo lang na ganyan. Okay? Then, meron din tayong G major, F sharp minor. So, since ganito yung F sharp minor na bar chord, ang pwede natin gawin dyan para maging open din siya ay, di ba, nandito kanina yung B minor 7. Itaas lang natin yung index finger dito sa 6th string. Okay? Ito lang yung ginalaw natin. Okay? Para mas madali. Para dun sa mga beginner na nahihirapan talaga mag-bar chord. Okay? Next ay A major or A sus2 or A sus4. I mean, hindi ko alam kung anong eksaktong tawag dun. Kung nagkamali man ako, correct nyo na lang. Basta yung A na normal na ganyan, yung standard na A, ibaba lang natin yung ating ring finger dito sa 3rd fret. Okay? 2nd string. Alright? And last one ay yung E minor 7 or E minor. Okay? Pwedeng ganyan, pwedeng mayroon din dito sa baba. At pwede naman dalawa lang. Okay? Pero mas maigi na ganito yung gagamitin natin. Okay? Okay, pagdating naman sa strumming pattern, ito na naman tayo sa strumming. Lagi kong sinasabi, paulit-ulit na lang ako. Pwedeng kayo na rin ang bahala gumawa ng sarili ninyong strumming pattern. Pero para dun sa mga nanonood ngayon na beginner talaga, na gusto ng pattern, ito ang mabibigay ko sa inyo. Pero pwede pa siyang mabago. Okay? Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Continuous yon, okay? Depende doon sa part ng kanta na kung saan kailangan na maglipat. So, magkakaroon tayo ng buwelo doon, which is yung down, up doon yung sa dulo, okay? Yung pag, halimbawa, mag-strum tayo, down, tapos switch na yung sa another chord, okay? Pattern lang yon. Kung gusto nyo na baguhin sa sarili ninyong gusto na style, it's up to you. Okay? Okay, so para ma-apply natin yung ating strumming pattern, gagawin natin yung intro. Okay? Yung intro natin, yung chords niya ay dalawa lang, which is D at G. Okay? Then, magbibilang tayo para hindi kayo malito. Kasi medyo nakakalito siya kapag sa una. Okay? Kahit ako, nung inaaral ko to, nalito talaga ako. Pero ngayon, magbibilang tayo. 1, 2, 3, go. Bilang tayo. 1, 2, 3, 4. Switch sa G. 1, 2, 3, 4. Then, balik sa D. Okay, repeat lang. 2 beses natin gagawin yung ganoong
pattern. Okay? So ngayon naman mga katupa, ipapasok tayo ng verse and then gagawin muna natin ulit yung intro para masundan ninyo kung paano pumasok. Pero bago yan, paki-like naman yung video na to mga katupa kasi makatutulong yan kapag nilike natin yung video na to kasi mas ire-recommend ng YouTube doon sa ibang katupa natin na nangangailangan ng tutorial na to. Kaya kung gusto natin makatulong, pindutin lang natin yung like button at pakishare na rin sa inyong mga kakilala at ka-churchmate para sila din ay matuto. And of course, kung gusto mo maabangan yung mga susunod kong tutorial kagaya nito, pindutin mo lang naman yung subscribe button na nasa baba. Yan, pati yung bell notification at yung all para sigurado na updated ka kaagad kapag nag-upload ako ng mga panibagong videos. Okay, maraming salamat. Proceed tayo. 1, 2, 3, go. Da 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 da. That's G. Apat din. 3, 4. Repeat. Da 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 da. G. 2, 3, 4. Then verse. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan, sa iyo lamang. Stay sa G. Matatagpuan sa iyo lamang. A. Then, chorus. Pero hinto muna tayo dyan. Kung napansin nyo mga katupa, medyo may pagka mahirap siya ng kaunti nagisimula pa lang sa pag-aaral ng katang ito kasi ako mismo sinabi ko kanina na nahirapan ako sa pag-aaral ng katang ito dito sa gitara. Ang sekreto diyan, continuous lang yung strumming ninyo, yung pattern na binigay ko, pwede niyo gawin yon, tas continuous lang. Then kung hindi niyo na nakuha, i-backward niyo lang yung video na to, then ulitin niyo, panoorin niyo ulit hanggang sa makuha ninyo. Okay, proceed tayo dun sa chorus. Matatagpuan sa iyo lamang. Tas A. Chorus. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Okay, pwedeng repeat ulit yung chorus, depende sa inyo kung ilang beses ninyo gusto. Okay? Then kung napansin nyo dito sa chorus natin, yung chorus niya ay the same dun sa verse na ginawa natin sa verse 1. Okay? Kaya hindi masyadong mahirap pagdating sa chorus. Kapag natutunan nyo yung timing dun sa verse 1, pagdating sa chorus, hindi na kayo mahihirapan. Okay? Okay, pagdating naman dun sa verse 2, of course, kung ano yung chords at pattern ng verse 1, ay the same pa rin dito sa verse 2. Okay? Kaya ngayon, hindi na natin siya gagawin. Let us assume na ginawa na ulit natin para hindi tayo matagalan. Then, nagpunta ulit tayo ng chorus. Then, doon naman tayo sa bridge. Okay? Masumpungan ka sa dakong lihim. Continue siya sa may instrumental. Yan. Tapos G. Then, isa pa. Ten, ten, ten. Tao, 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 tao. Tao, 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 tao. Tapos pasok ng bridge. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Repeat. Ang pagpuri ko
ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman. Then, chorus. Repeat. Okay? Ang bridge naman, depende na rin sa inyo yan kung ilang beses ninyo gustong paulit-ulitin. Okay? And then kapag ipi-play nyo naman to ng kompleto, yung bawat part na ng kanta, halimbawa gusto nyo ulitin yung verse, o gusto nyo gawin yung verse 2, pagkatapos dun sa unang chorus, ang gagawin nyo, magkakaroon kayo ng instrumental muna bago pumasok ng verse 2. Ang gagawin yung instrumental ay the same as intro. So yun mga katupa, tapos na tayo sa ating tutorial. Maraming salamat sa inyong panonood. Jesus loves you and all the glory belongs to God.